Welcome back to our channel, mga kababayan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang malaking development pagdating sa seguridad ng Pilipinas, ang bagong military agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada na ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, ready for signing na. Ano ba ang ibig sabihin nito? Paano ito makakatulong sa ating bansa, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Ayon kay Secretary Teodoro, handang-handa na raw itong kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas para sa pirmahan. Ang deal na ito ay parang Visiting Forces Agreement o VFA, kung saan papayagan ng military forces ng bawat bansa na makapasok, magsanay, at mag-operate sa teritoryo ng isa't isa. Ibig sabihin, pwedeng mag-deploy ng tropa ang Canada sa Pilipinas para sa joint exercises, disaster response, o iba pang operations, at ganun din tayo sa kanila. Parang mutual access pass para sa mga sundalo. Ang ganitong uri ng agreement ay pampalakas ng military interoperability, o yung kakayahan ng magkaalyadong bansa na magsanib puwersa sa mga operasyong militar. Bilang background, ito na ang magiging ikalimang Military Access Agreement ng Pilipinas. Una, USA Visiting Forces Agreement, VFA. Pangalawa, Australia Status of Visiting Forces Agreement, SOVFA. Pangatlo, New Zealand kasama sa SOVFA. At pang-apat, Japan Reciprocal Access Agreement, RA. Ngayon, Canada na ang susunod. At ayon pa kay Sec. Teodoro, negotiation with France is ongoing din. Sa madaling salita, dinadagdagan ng Pilipinas ang listahan ng mga bansang may legal na access sa ating teritoryo para sa mga military activities, isang matibay na pahiwatig na gusto natin ng mas maraming kaalyado. Sa gitna ng agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, kailangang palakasin ng Pilipinas ang ugnayan sa mga bansang sumusuporta sa rule of law at freedom of navigation. Ang mga VFA-like agreements ay nagsisilbing deterrent o panangga. Kung alam ng ibang bansa na may kaalyado tayo na handang tumulong, magdadalawang isip silang manggulo. Hindi lang ito tungkol sa gyera, mga kababayan. Ang mga kasunduang ito ay ginagamit din sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, Counterterrorism, Joint Training and Military Education, Cybersecurity, Modernization Programs. Ngayon, tanong ng marami, bakit Canada? Anong maitutulong nila? Ang Canada ay miyembro ng NATO, may modern military capabilities, at aktibo sa international peacekeeping. Meron silang mga advanced assets tulad ng surveillance aircraft, Arctic patrol ships, at cyber defense units. Canada is also a strong advocate of international law and human rights, kaya natural lang na gusto nilang tumulong sa Southeast Asia, lalo na sa usapin ng South China Sea. Bukod sa military training, pwedeng tumulong ang Canada sa technology transfer, surveillance tech, at disaster response training. Actually, hindi rin bago sa Canada ang makipagtulungan sa mga bansa sa Indo-Pacific region. May sarili na silang Indo-Pacific strategy na inilunsad noong 2022, kung saan kabilang ang Pilipinas bilang priority partner. Sa strategy na ito, layunin ng Canada na palakasin ang ugnayan sa mga bansang naninindigan laban sa coercion, at nagpapahalaga sa rule-based international order. Ibig sabihin, ang VFA-like agreement na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Canada, hindi lang ito one-time deal. Posibleng magbukas ito ng pinto sa iba pang defense cooperation tulad ng joint maritime patrols, intelligence sharing, o pag-deploy ng surveillance assets sa West Philippine Sea. May mga ulat din noon na interesado ang Canada na tumulong sa maritime domain awareness sa rehiyon. Isipin nyo, kung magsama-sama ang radars at surveillance systems ng Pilipinas at Canada, mas lalawak ang sakop natin sa pagbabantay sa mga pinagtatalunang teritoryo. Dagdag pa dyan, pwede rin itong magresulta sa mas maraming training exchange programs. Halimbawa, ang mga Filipino soldiers ay maaaring ipadala sa Canada para sa cold weather and Arctic training, habang ang mga Canadian troops naman ay matututo sa jungle warfare training ng ating mga sundalo, isang world-class capability ng Pilipinas. Isa pang posibilidad ay ang pakikipagtulungan sa humanitarian missions sa panahon ng kalamidad.
Alam naman natin na ang Pilipinas ay laging tinatamaan ng bagyo, lindol, at iba pang disasters. Kung may ready access ang Canada, mas madali silang makakapag-deploy ng assistance, whether logistics, rescue teams, or equipment, sa mga panahon ng emergency. Sa kabuuan, ang VFA Light Deal na ito ay hindi lang tungkol sa presensya ng foreign troops. Isa rin itong mekanismo para palakasin ang kapasidad ng Pilipinas, makakuha ng karagdagang kaalaman, at maging mas handa sa iba't ibang uri ng banta, mula sa natural disasters hanggang sa mga geopolitical tensions. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Under Marcos Jr. administration, pinapalakas natin ang depensa sa pagbili ng modernong barko at eroplano, paglalagay ng mas maraming radar at monitoring station sa West Philippine Sea, pag-upgrade ng logistics at communication systems. Ibig sabihin, hindi lang tayo umaasa sa ibang bansa. Ginagawa rin natin ang parte natin sa pagpapalakas ng ating kakayahan. Pero syempre, mas maganda kung may kaagapay tayong mga bansang handang tumulong, tulad ng Canada. May ilang nag-aalala, baka raw malagay sa alanganin ng ating sovereignty. Pero tandaan natin, lahat ng ito ay may kasamang batas at kondisyon. Ang bawat VFA-like agreement ay dumadaan sa vetting, at may mga safeguards para hindi maabuso. At higit sa lahat, hindi ito permanenteng base militar. These are temporary access and cooperation frameworks. Sabi ni Secretary Teodoro, ready for signing na ang deal, anytime soon, pwedeng pirmahan. After that, una, i-review ng legal teams ng parehong bansa. Pangalawa, maaaring i-ratify sa mga Parliament, Senate kung kailangan. At pangatlo, then saka ito officially mag-take effect. From there, we may start seeing joint training exercises between the Philippine and Canadian Armed Forces. So mga kababayan, panibagong hakbang ito tungo sa isang mas matatag at ligtas na Pilipinas. Sa tulong ng mga kaalyado tulad ng Canada, unti-unti nating pinapatatag ang depensa ng ating bayan. Anong masasabi nyo sa kasunduang ito? Sa tingin nyo ba dapat pa tayong makipagkasundo sa iba pang mga bansa? I-comment nyo ang inyong mga opinyon sa baba. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang defense at geopolitical updates. Maraming salamat, at hanggang sa susunod na video.